Hi guys! Welcome back sa ating bus serye, and we are back in Busness after our trip sa Japan. And for this video ay samahan nyo kami magpagawa ng mga kortina and magkabit ng kortina para sa ating bus. Kung ready na kayo, let's go! Hello! Papunta tayo ngayon sa kakilala namin na mananahe para ipatahi yung mga kortina natin sa bus. Dumating na sa Shopee yung tela na in-order namin. Kaya papunta kami ngayon doon para ibigay yung sukat para mapatahin na natin siya. Para kapag may kortina na tayo ay makapag-move in na talaga tayo at makatira na tayo doon sa ating bus. Let's go! Ito po yung, send ko na lang po sa Facebook yung mga size. Ay, parang inano mo sa akin. Kasi nagda rin po, i-disregard nyo na lang po yung mga info na nasa Google. Ito lang po, kailangan yung size, saka yung po yung klase. Yun lang. Tapos dito dapat yung click mo Doon po sa yung dulo, clip sa oo. Para hindi siya pumapalay. Kasi yung clip ko po, di ba nakaganyan po, nandito Nandito po sa may lang sa bandang gitna. Hindi. Dapat yung Dapat last part po nasa nandito dulo dapat. dapat, oo. Okay. So, ito times 2 mo na yung 48, halos manap yun. Kasi ang mangyayari kasi nun, kung ito, times 2 mo yan, nandito yung kurtina mo. Yan, parang ganyan lang kalalabasan nun. Hello. Good evening po. Tunig ko lang po yung Dito na siya. Ano yan, Jin? Ano yan? kurtina ng bus. Aesthetic. Ano lang, atya. Ang ganda po. Ganda ng tela mo. Canvas. Ay, sige po. Ayan pala yung note. Oh, ayan. Since medyo matigas na ang lupa kumpara sa dati, ay nakapagpa-deliver kami ng graba sa local hardware dito sa Magallanes. May mga malambot pa din na parts pero mukhang batak ang ating driver sa pagmamaneho sa putikan, kaya nagawa naman nila ng paraan. Magagamit natin itong graba para sa plano nating driveway. Pagkalis ng delivery truck ay pinastart ko yung bus para naman mainitan yung makina niya at sinimulan na rin naming i-install yung mga kortina. Plastic molded curtain railing na may double-sided tape ang gagamitin natin para hindi na tayo magdidrill sa kisame. Nag-prototype na kami nito at so far naman ay dumidikit naman siya ng maayos. Ito naman yung stopper ng kortina na nilalagay natin sa magkabilang dulo ng rod. Ready na tayo ikabit kaya tatanggalin na natin yung lining ng double-sided tape tapos i-align lang natin yung rod sa kisame. After that, isa-isa natin ilagay yung mga rollers. Nire-ready na ni Jean yung mga kortina natin para makabitan ng curtain hooks.
pinapagkabit-kabit natin to. Meron siya nitong maliit na conduit para mapagdugtong siya. Kailangan natin ng 2 meters dyan. Kakabit tayo ng 4 nito. 4 nito kasi yung isa nito is half meter. Tapos yung dalawa niya is 1 meter. Galing ko sa mat, no? Yan, sobra. Hindi laging sakto yung curtain rods, kaya kailangan natin tabasan kapag sobra. Ano siya, madali siya matanggal. So, ipipinch natin. Lalagyan na natin yung second set natin. So, makita nyo naman, di ba? Ma-close na natin yung ating window. Tapos kanina, hindi kaagad namin nalagay yung stopper. Ito, dito. Kaya ginawa ko, nakasagad to dito kanina eh. Ginawa ko, pinutol ko na lang siya para mailagay yung stopper. So dapat pala, bago namin siya ilagay, kailangan meron na tong stopper. Kasi nakadikit siya na siya dun eh. Yan, next naman dito sa side na to. Tayo natin itong half meter kung gagana. Oh, what's up? Pwede ba yan dyan? Kaya mo dyan. 12 dapat dyan. 12 doon. Okay. Meron ng ano dyan sa dulo. Ano, sakto. Okay. Pokok mo na yan. Pokok mo yan. May awak ng konti dyan. Pero okay naman yan. Alright, third window is done. Rank. Ito yung nasa likod ng ating ano. Diba? Pagkakakain na tayo. Diba? Or pwede namang nakabukas pagkakain. Siyempre. Depende sa ulam. Diba? Pag masarap ang ulam, buksan niya para makita ng kapitbahay. Buksan mo. Buksan mo niya yan eh. Oo, diba? Blenda muna tayo. Bumili kami ng ano to? Mooncake lang. Mooncake kopya sa may Mercury Drive. Blenda muna tayo kopya. Yeah. Inulit-ulit lang namin yung steps hanggang makover namin yung mga windows sa bedroom. Yan, na-install na natin. Ito yung sa bedroom. Diba? Tapos, meron lang mga hindi kasi sakto kasi meron tayong mga hindi natin na-consider. Kaya babalik tayo sa ating mananahe para ipa-adjust. Dito din, ganun din yung issue, 'di ba? Masyadong manipis yung doon. Kaya gawa na lang natin siya ng paraan. Hanapan natin siya ng way. Same din dito. Same din yung sa kitchen. Hindi natin na-consider na kukunti lang yung allowance yan dyan. Hanapan pa natin ng way kung anong style ng cortina yung mag-work. Pero for now, ganyan na muna siya para meron tayong privacy. Hi guys! First night natin dito sa bus. Excited tayo matulog. Kung ano yung pakiramdam ang mabuhay sa bus. Ngayon magtututbrush tayo. Kaya lang, panakaon yung ating tubig. Kaya dito natin siya ino-on.
Yan. Eventually, papalitan natin yan ng switch para madali natin siya on and off. Pwede naman siyang naka-on ng matagal, kaya lang kasi hindi pa ako confident dun sa mga linya ng plumbing. Kaya for now, para hindi magkaroon ng leakage, di ba, i-off na lang natin. Wala naman din problem doon. So, since naon na natin, gawin dapat yung tubig dyan. First night natin dito sa bus ngayon, tapos tomorrow, bigyan ko kayo ng review kung ano yung pakaramdam ng buhay dito sa ating bus. And also, kung ano yung first day natin. Dahil weekday ngayon, so meron tayong trabaho bukas, kaya samahan nyo ako tomorrow na magtrabaho. And kung ano yung feeling ng ating bus ngayon with our newly installed na mga cortina. Wala pa tayong lock sa ating pintuan, kaya kalang lang muna tayo ngayon ng itong stool. Kung meron kayong idea paano natin siya ma-lock safely, just let me know sa comments down below. Nakapag-toothbrush at nakapagligo na tayo, pero hindi pa natin ginagamit yung shower and yung toilet natin dito sa bus. Meron pa tayong mga kailangan gawin para magamit sila. Pero for now, ay pwede na tayong magstay dito, pwede na tayong matulog kasi meron tayong mga kortina. Kaya yun, see you tomorrow and we'll let you know kung ano yung pakiramdam ng matulog sa bus. So, good night, bye! Good morning, it's Tuesday and it's work day, kaya mag-work tayo for today. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really Yun guys, for today's video at nakapaglagay naman tayo ng mga kurtina natin, tapos nakapag-stay din tayo ng isang gabi. Actually, we'll continue to stay here for 1 week. We'll let you know kung ano yung pakaramdam on living in a bus. Yeah. Yung first night ng stay namin, for me, comfortable naman ako. Hindi naman masyadong mainit kasi hindi pa naman summer. Tapos nakatulong din talaga yung kurtina to maintain yung lamig sa loob, lalo na kapag umaga. Tapos nakita nyo naman na nakapag-work tayo kanina, maayos naman yung work natin, yung productivity natin. Wala namang masyadong difference staying in a different house or different environment. Meron pa tayong mga utilities dito sa bus na hindi pa natin make use, katulad na hindi pa tayo dito nagluluto, hindi pa tayo dito nagsi-CR, and hindi pa din tayo dito naliligo. Yun yung mga itatakal natin for the next videos. Ayusin natin yung ating water system, bili tayo ng ating tangke ng gas, tapos tingnan natin kung may mga leaks yung shower. So yun lang, thank you for watching, and if you like this kind of content, please don't forget to like, subscribe, and share. And see you on the next one. Bye!